Good morning po. This is Sunday and it is the Lord's Passion Sunday. So, just a few, I already wrote um, my reflection yesterday for the Passion of the Lord, but I would just like to share my brief reflection on what I have heard and what I experienced today. So the gospel is very long. We had the alaspas, pagkatapos ay another gospel reading, which is the Lord's Passion. So reading through it, isa ang pumapasok sa isip ko, obedience. Sabi nga niya, pwede niyang tawagin ng lahat ang mga anghel sa langit at tapusin ang lahat ng paghihirap, pero 3 beses tinanong ng Diyos, kung palilipasin mo ang cup na ito, let this cup pass by me, but let your will be done. 3 beses at tiningnan niya ng 3 beses ang mga kawal, ay ang mga apostoles na kasama niya. 3 beses niyang nakita na iniwanan siyang mag-isa. At nung siya'y mahuli, walang nanatili. Nanatili si San Juan kasama ng mahal na Birheng Maria. Pero there were dispersed, yun ang nakalagay sa aklat ni Mateo. But sa haba nito, hanggang sa bawian siya ng buhay at sinabi niyang naganap na sa iyong mga kamay niyahabiling ko ang aking kaluluwa. At nagpakita ang Diyos ng kanyang grief na hati ang tabing. The obedience of the Lord is just pure, but it is not out of fear. It is out of love. Nagsubo ako ng komunyon today. But ng oras ng pasasalamat, pagkatapos ko magsubo ng komunyon, the reflection of obedience ay umikot sa aking puso. One thing that I am blessed sa aking recollection ay kaming mga magkakapatid ko, hindi kami lumaki sa takot. Hindi kami nadisiplina dahil sa takot. We were given so much freedom. Nakala mo, we are just on our own. Nagtatrabaho ang aking mga magulang sa Diyos at sa kanilang sa aming kakainin. On weekdays, they work at their businesses and Sundays, they work for God. So ako, kasama ko ng mga kapatid ko, we just take care of each other. Pero wala kaming restrictions. You do what you wish. Ako yun ang naranasan ko eh. I was never told not to. Don't do this. Wala akong ganon. I was allowed to think on my own, decide on my own, fly. Minsan nga naalala ko na I think it was 12 years old or younger than that. Umuwi ako ng Palukpok sa Mendez. Kasi curious ako, makakarating kaya ako sa lolo ko on my own. So pumunta ako sa Pasay, sumakay sa bus papuntang Alfonso, bumaba sa Mendez, nag-tricycle papuntang Palukpok. Isang liblib na lugar. I mean, not liblib, but it is not even the city. It is just part of the whole town. Nakauwi ako. Natulog ako sa lola ko and bumalik ako pabalik. Or wala ako recollection ko, hinanap ako.
Pero ang natatandaan ko, hindi ako pinagalitan. Wala akong recollection na ako'y pinagalitan. Natutulog ako nung kami college na. Ang kurso ko ay computer science. So, madalas akong mahirap palang gumawa ng program kasi hindi ka titigil hanggang hindi tapos. So, naubos ang oras ko ng pagkatapos ng mga thesis ko na hindi talaga ako umuwi. Pag umuwi ako, wala rin tanong, ba't ka ngayon lang? Nung nagtrabaho ako, madalas ako mag-overtime, umuwi ako 12:00 na ng gabi. Actually, madaling araw, umalis ako ng 5:00. Hindi rin ako tinatanong bakit ka umuwi, dalaga na ako. Hindi ako tinatanong ba't ngayon ka umuwi. Na-promote ako, nagbabiyahe ako sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi ako tatanong saan ka nang galing, kailan ka uwi, saan ka pupunta. Wala talaga akong ganun eh. Walang-wala. And I failed many times, but I was never judged for my mistake. At hindi rin ang mga kapatid ko. Walang pagalit, walang disiplina. Kung nagkamali ka, i-correct mo ang sarili mo. Kung kaya mo, gawin mo. Hindi, andito kami. Walang paghuhusga. At doon ko nakita ang pagmamahal ng Diyos sa mga magulang ko at ang pagmamahal ng magulang ko sa Diyos. Kasi buong puso nila kami pinagkatiwala. Hindi nila kami kinontrol ayon sa kanilang pag-iisip at sa kanilang kakayanan. Hinayaan nila kami lumipad. Ang asawa ko'y pinakasalan ko dahil bata pa ako, nasanay akong meron akong tinig na sinusunod. And they believe in that voice in me na ginagawa ko lahat ng and the decisions I make are weird. Nagpakasal ako sa hindi ko kakilala. In 3 days, kinasal ako sa taong hindi nila nakilala kahit kailan, ni hindi ko kilala at hindi ko mahal. And wala rin akong judgment. Nabigla sila. Umalis ako papuntang Japan. Wala rin. Baka kayo mag-isa doon, bla bla bla. Wala. Pumunta ako ng Amerika at palipat-lipat kami kung saan-saan. Ako lang mag-isa. Walang pag-aalala. Ang mga kapatid ko rin ganun. Walang buhay na paghuhusga. At doon ko na-realize ang obedience because of love, not of fear. Dahil habang pinagkakatiwalaan ako ng aking mga magulang sa lahat ng mga desisyon ko, natututo akong sumunod dahil naniniwala ako sa pagmamahal nila. I think that was it. Hindi ka gumagawa ng kahit na anong ikasisira mo dahil naniniwala ka na nagtitiwala sa iyong mga magulang. And I think that is the reason I choose to make fewer mistakes, because I know my parents believe in what I have in me. At kadalasan, mas naniniwala sila sa meron ako kaysa sa sarili ko. I never realized what I have until nung namatay na si tatay. So what is my point? Obedience out of love is something we can all learn. It can be acquired. It can be practiced. Surrendering and trusting is something that God is asking of us, just like what Jesus did to God, what Mary did, what St. Joseph did. Their obedience was because they have so much love and respect for the Father in heaven. And this can be acquired. It is not something that is given
na hindi ka pwedeng gumawa ng parang milagro ang gagawin mo kung gagawin mo yun. No. Kasi nakita ko, napatunayan ko, at nararamdaman ko that we can all love out of obedience. And we could all do what God is asking of us because we love Him, because we know He respects us and He values us every single moment of our lives. At yun ang salita ng Diyos. Ang sabi nga ng inay ng isang araw, ang lahat ay magaganap at ang lahat ay totoo sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos Ama sa langit. So, sabi nga ng Diyos sa baptism ni Jesus at sa transfiguration, where the Holy Trinity came down, "This is my Son, whom I am well pleased. Listen to Him." So ngayong araw, I was blown away, inspired by the word. If this cup can pass by me, let it be, but not my will, but yours. So magandang umaga po at pagpalain nawa tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen.